Uh, Talagsaon nagsimba sa iyo, no? Sa tibuok Pilipinas, pigkarangan yung simba og sa iyo. Salamat kay Pastor Ray sa pag-invite. Salamat sa pigkarangan Bible Baptist Church sa inyohang panayon nga partnership sa buluhaton sa Dios. Pila ka mga years na. Please pray for Pastor Ray. No? Pray ko sa iyahang mga speaking engagement sa mga lain mga churches dito sa States. Kaalam sa Dios, gahom sa Ginoo, ana. And to be honest, good, bisan wala si Pastor Ray diri, ang iyahang kasing-kasing naagyapon diri. No? Sa kung pastor ka, naagyud na iya mong kasing-kasing sa imong mga karnero. No? Wala siya diri ron, but his heart naagyud kanunay ang ginahuna para sa tuwa. Iyang pangandam nga mga speakers para sa tuwa that marks that kining simbahan iyang gihigugmang pag-ayo. Okay, so thankful ta. So let's pray for him. Ato ang ampuan siya kanunay. No? Thank you for the privilege also. Open your Bible in the book of Nahum sa ato ang Bible karon. Nahum chapter number 1 sa ato ang Bible. Nahum chapter number 1. So I ask everyone to please stand karon sa ato as we read isa lang ka verse para taas ato ang time. Ako lang i-explain sa inyo for us. Okay, Nahum chapter number 1. Okay, Nahum chapter number 1. If you will try to study sa history sa book of Nahum, if you will remember, Jonah nag-preach sa Nineveh. Pagpali niya sa Nineveh, once in a lifetime history lang gito. Kung naay Guinness Book of Record, kato na ang Guinness Book of Record nga ang tibuok nasod nakadungog sa mayong balita mahitungod sa judgment sa Dios og nagrepent sila, naluwa sila. Kato lang yun ng history. So if you will study the book of Nahum, 100 years nang nilabay. Okay, 100 years. Sa 100 years, ang mga anak sa Diyos, gigamit ang Assyrian para ma-realize nila na naay judgment sa Ginoo. So this time, ang Assyrian Empire na sila ang nag-hold sa tibuok empire nga gusto nila i-conquer ang mga nasod. So, kini nga time, i-conquer nila ang mga Israelites because na ay judgment. So that makabalota unsa ang ato ang i-explain diri. So mauna ang passage is all about karon, kabuntag. Okay? So atong mensahe karon, isa lang ka verse atong basahon, Nahum 1:7. Okay, kung nandiya sa imuhang Bible, let's read this one verse. So the verse is 1 down to verse number 7, but let's read verse number 7. Okay, nanatanan, amen. The Bible says, read, "The Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that trust in Him." What a wonderful verse, right? Amen. The best kayo. In the midst of uncertainty sa mga anak sa Diyos, na ay grabing encouragement na pulong sa Diyos. And let us remember, sa time ni Nahum, wala pa nahuman ang Bible. Wala pa nahuman. Kita human naman ang Bible, mabasa naman nato. Sa ila, puno sila sa mga uncertainties sa ilang life. So the message this morning, when facing the uncertainties of life. No, kung mga tubang ta sa mga way kasiguraduhan nga kinabuhi. Nakadiri ka ron, nag-apil ka sa simba. You are bothering of your work, your family, sa mga relationship, uban pang asikasuhon mo, finances, and all of those things. You are seems nga murag uncertain ka, pero salamat kay naay pulong sa Dios ug nianhi ka karon. Right, di ba? We are all faced through the battles of life. Naatay mga uncertainties. Why kasiguraduhan ni kalibutan? Di ba? Why kasiguraduhan ni? Masalamat, sigurado ang pulong sa Diyos.
So this is the Word of God is all about. So mag-ampo ta, mahana langit nun, thankful me sa Word nimo. Salamat sa imuhang complete written Word of God. Dili na pwedeng usbon, dili na pwede, Lord, nga amo ning dugangan pa. Bible is really complete. Dili siya pwedeng masayop, di siya pwedeng makasayop. Infallible, inerrant, and above all, inspired Word of God. Salamat, Lord, magamit namo sa among pagkinabuhi. Salamat, Lord, sa pribiliyo nga mawali ang pulong nimo. And I believe in my heart, and we believe in my heart as a true Bible-believing Baptist Christian, ang imong pulong, Lord, changes lives. Lord, karon nga buntag, imong gamiton imong word to encourage us to face these battles of life, the uncertainties of life, namo nga giatubang. Pray me, tagaan mi nimo kaalam gahom sa Balaga Espiritu. Thankful me sa Pigkarangan Bible Baptist Church, sa leadership ni Pastor Ray. Salamat, Lord, sa kinabuhi niya. What a great pastor nga gihatag nimo, Lord, diri sa simbahan. Lord, nagpray me kay Pastor Ray karon as he prepare sa messages, pila ka mga hours moabot karon dito sa States, magwali siya, tagaan nimo siya special kaalam gikan nimo gahom, Lord, sa Balaga Espiritu. Imong gamiton iyang kinabuhi to be a blessing sa mga churches nga iyang walihan. Uban kay Ma'am Jima, maayong panglawas kanunay sa ila, papandungi sila sa imong gamahan ng kamot ante, Lord, makabalik sila diri sa lanaw, sa ilang panimalay sa church diri sa Pigkarangan Bible Baptist Church. Thankful me sa mga members na diri. Salamat, Lord, sa imuhang goodness and faithfulness sa mong life. Salamat nga nakamata mi og makasimba karon nga adlaw. Bless our time karon in Jesus' name. Amen. Lingkod tanan, palihog. If we will read book of Nahum, nabilong siya sa minor prophets, no? Sa mga minor prophets, just like I said, kini time 100 years ago, no? 100 years ago, gikangker ang nasod sa Dios sa mga Assyrian Empire. So they are now facing sa ilahang life nila of uncertainties. Kay abi nila, they live a peaceful life. Okay na tanan kay 100 years, walay judgment sa Ginoo, okay tanan. But all of the sudden, nga naay judgment gigamit sa Dios ang ilahang kini nga panghitabo in order for them to realize nga naagyoy Dios, right? Amen? Naagyoy Ginoo. Dili pwede nga atoan ng isalikway. Naagyoy Dios nato, right? Amen? So, nato diya karon as we face different battles of life, natay mga struggles within and without, no? Naay mga wala kasiguraduhan ba? Natay diri sa sulod nga dili nato pwede ma-explain. Sometimes magampo ta sa Ginoo, sometimes atong ampo magnara diya sa clouds o nara sa ceiling, no? Nara diya ba? Wa tay idea unsang panghitabo. But naratanan sa kamot sa Dios, naratanan na, no? As you serve the Lord, mga dugay ng mga naluwas, kahibalo gid mo ana, mga bag-o pang naluwas, wa kay kasiguraduhan. Kung naa pa ba ka, salamat kay naa pa ka, right? Amen. Gamay lang ta kayo. I always remind myself, gamay lang gid ang mga Kristohanon, just like the ark, 8 lang kabuk. 8 lang ka mga tao na dito. That means gamay lang ka tayo, 8.2 billion on the face of the earth. Kita lang yun. Kita lang ang giluwas sa Ginoo. Then, now we realize na ang pulong sa Diyos makausob sa itong kinabuhi. Then, nagpadayon ta. Sa pagpadayon ni mo, matag-adlaw, kay mo man ni ang ika 40, siguro ika 42 nga Sunday, di ba? Sa tibuok tuig 2024. Wala kay tayo kasiguruhan ni abot ta karon nga Sunday. Last Sunday sa November, right? Amen? That means nananantay 5 ka Domingo, mahuman na dayon ang 2024. Then wala ka idea, nakaabot mo ko karong 2024 sa November 24. What ay idea na? Why? Because na ay battles inside sa atong kasing-kasing nga pwedeng mapahunong sa tuwa. Nga salamat sa Diyos, the Word of God keep reminding us that the Word pulong sa Ginoo is a light sa tuwa. That's why I encourage you nga basahon yun na to ang pulong sa Diyos. Then ato yung i-remember, butang sa itong kasing-kasing. Why? Hide God's Word in your heart. Kay maulang na'y makatabang sa tuwa during uncertainties of life nato. Nga giatubang na to every day. Right? Amen? So now, we have 3 encouragement karon when we face those uncertainties of life. Tutulo ka
nga encouragement nga naa diri sa tuwa, just like Nahum delivered to God's people na coming judgment tungod kay kini nga libro kung akong imo ning tan-awon. This is a very tough book, the book of Nahum. No, grabe gini kay judgment ni. Hukman sila as a nasod. No, hukman sila because of the sin nga ilahang gihimo. Hukman pud ang Assyrian Empire because they are persecuting and they are also disobeying the word of God. Duha ka nasod ni nga gusto sa Dios ipabot, there is judgment along the way. So wala sila kasiguraduhan, abi lang, okay na kayo. O 100 years, nakadungog sila sa pulo sino, hinay-hinay, nibalik sila sa dautan nga pamaagi. Nga salamat sa Diyos, nga iyahag yung pulong, na-guide na to. Sometimes, mubalik mong guta, nakadawat na ta sa Diyos. Sometimes nga, abi na to, uking tanan. Abi na to ni, okay na ni. Sometimes, kung okay tanan, diya baya ang delikado. Di ba? Anong ukitanan ka ba? O naakay uking panglawas, naakay may trabaho, naakay uking pamilya, naakay mga tanan. Then sometimes, dili na nato na makitaan, abi nato, kita na'y naghawid sa ugma. Right? Sometimes, ato nang gisigurado, mainanig yun ko. And by the way, walay maka-explain nga nung naata diri karon aside sa grasya sa Diyos. Walay maka-explain, magdala kag Bible karon, uy. Wala yun. Walay maka-explain nga ni, sayo kag mata, naligo ka, walay maka-explain apart from the grace of God. It is so impossible nga ipanhin ni mong tao, ipalingkod, tudluan sa pulong sa Diyos. It's easy nga tagaan mo na siya og bear, tagaan mo na siya parties, tagaan mo na uban-uban nga mga kahilayan sa kalibutan, mas sayo na kaysa imanhit na diri, mag-ilis ta, manglakaw ta, magpaulan ta, then here we go, maanhit na diri, maminaw sa pulong sa Diyos. Apart sa grace of God, I can't explain about it. No, it's impossible po sa mo makapadayon sa ministry. It is so impossible. Why? Ministry is so tough. Ministry is not easy. This is also the book of Nahum. Dili sayon ilang nagyan. Salamat kay wala ko sa ilang panahon. Salamat sa atong panahon karon. Amen? Sa atong panahon, kay kung sa ilang panahon, I can understand. Base, dili na ka makapadayon. And here we go, na address sa tuwa karon. Number 1, in spite of those things nga, uncertain sila, na ay mensahe ang pulong sa Diyos. First of all, gusto ni Nahum ipaabot sa ila the word God, ingon sa pulong sa Ginoo, the Lord is good. In spite of those, the Lord is good. Nakay uncertainty of life, sometimes daghantag reklamo sa Ginoo, daghantag mga gusto i-complain sa Ginoo, daghantag gusto isurya sa Ginoo. Sometimes dili na ito mahibaluan that the Lord is good to us. Kanang pabor nga hangin nga gihatag sa Dios, na ambot lang. Dili na mabayran, right? Imagine nimo kung atong ilong ibutang sa lapalapa. Unya kung baha, patay ta. Di ba? Imagine nimo na kung nadiri sa atong agtang, atong baba, tuwa dito sa atong lapalapa. Imagine kung disorder sa ato ang body. Imagine nimo na ang disorder sa atong life nga nagtabok ka sa dalan, wa ka kabalo, nga nitapok, di ka din naligsan ka. That we can realize that the Bible says, even though na coming judgment, even though uncertain ang kinabuhi sa mga anak sa Diyos, but the book of Nahum, the prophet Nahum, told them that the Lord is good. What is that? When we face the uncertainties of life, we have a divine confidence. Naatay langit noon nga kasiguraduan, maayo gud ang Diyos, right? Amen? Do you believe it? Murag wala kagatuo nga ang Ginoo, maayo ba? Right? Maayo gud ang Ginoo, nakaginhawa pa ta karon, nakatarbaho pa ta, okay pa tong kinabuhi, maayo pa tong panglawas. Tanan is so everything all right. Why? Because the Lord is good. Kung naamay uncertainties of life, still maayo gyapon ang Dios. Nothing we can complain. Wala tay angay ipabor sa Ginoo sa tuwa. Nothing good about us, but the Lord is good. Mauna nga tribute sa Dios. In spite of those judgment, in spite of those nga ilang mga kinabuhi nila nga dili nakapahimaya sa Ginoo, and Nahum told them that the Lord is good, even though na coming judgment sa ilang kinabuhi. And the Bible says, assure sa ila ang Ginoo maayo. Imagine nimo kung dili maayo ang Ginoo, buhi pa ba ta entire week? Imagine. Come and think as you sit down there. Think about the goodness of God. Makaingon nyo ka, wow!
Salamat kay naluwas ko. Because ang unbeliever, nagapon na sila gira sa kinabuhi, pero wala lang sila Diyos. Ang unbeliever, nagapon gira sa health issues, pero wala lang sila Ginoo. Ang mga unbeliever, nagapon sila issues of money, pero wala lang sila Ginoo. Then kita, nasa natay, kaya tubango na, and yet, Jesus Christ make a difference sa tong life. Lahi ang luwas, lahi. Lahi gud ang luwas. Kuya, kay kung magpaluwas-luwas punta. Nga di ta kasigurado nga kung kwaon sa Ginoo atong kinabuhi, malangit pa ta. But don't you know, come and think, maayo gyapon ang Dios kay nganuman, gipamata pa kanya to realize you need salvation through Christ alone. Lisod magkinabuhi nga nag-alagad ka sa Ginoo pudi day kaluwas nga walay kasiguraduan. Lisod ba na magtrabaho ka way kasiguraduan kung nabay sweldo or wala. Lisod ka na mo eskwela ka nga kung mo eskwela ka nga makapasar ba ka or wala. Kung makagraduate ba ka or dili. Walay kasiguraduan imong kinabuhi, walay kasiguraduan at imong lakaw asa-asa ka. Walay kasiguraduan kung imagine mo kung walay kasiguraduan ang bus. Unyag makasakay unya kog asa dapit, unyag dipulog akong masakyan. Dipulog mo ni abi na kog pagadian lanaw ni, padulong lanaw ni. Di ba kabantay ka? Masalamat nga ang Diyos, maayo kayo. Right? Every day, ato ma-enjoy iyang goodness, ang iyahang kamaayo sa atong kinabuhi. Even though nga grabe ang ato ang finances, uncertainties, ang ato ang mga trabaho, ang atong panggoberno, ang tanan natong mga problema, ang tanan natong mga sickness, ang mga atong mga health, and yet, makaingon niya punta, at the end of the day, pag mata na to sa buntang, wow! Nakamata pa ko. In spite of those uncertainties of life, we have that the divine confidence. Confidence, good ta. Langit nun yung confidence. Maayo gid ang Diyos. Malampasan lang yapon lagi ato ni. Maayo gid ang Ginoo. Ang dalampasan yapon. Imagine nimo tigumo na to nang tanan mga uncertainties of life, problem tanan. Then atubangon na to na, makainon ka, undang koy. Aabi na ako ang pagdawat kay Jesus Christ. Uki tanan. Dili uki, Dili yun. Kay lahi ang kinabuhi katong wala ta naluwas o naluwas ta. Lahi na nga sitwasyon. Lahi na nga gira. Naanatay kaaway karon, nanay satanic attack sa tuwa in order for us to stop. And we have the Word of God. Mabasa nato. Kaya atong nabasa. It slowly changes our lives. Matingala ta. Nang usop ang atong mga kinabuhi. Pwede ba ta di manimba karon? Nganong nianihiman ka? Pwede tang niundang. Nganong nakapadayon man ta? Why? Because you have that confidence nga makaingon ka. Bisan pag inani akong kahimtang. Yet, the Lord is good to us. The Lord is good to me. The Lord is good to everyone. Wala tayo ika-complain. Kaya nga naman, gigrasyahan lang ta. Here, Nahum, gi-instruct siya sa Diyos, remind the people, there's coming judgment. Pero ingon niya, the Lord is good. So enough na siya to face the battles. Against all odds, enough na siya nga confidence, nga promise sa Ginoo, nga maayo gyud siya. Pasahon nimo ang Bible, always mag-remind gyud bisan unsa ka makasasala ang mga anak sa Dios. Gipakita gyapon sa Ginoo ang iyang kamaayo. Iya gyapon gipakita. Wala pay judgment muna gali na ay mercy o grace. Di ba? Na ay mercy o grace. Ang grace di tagaan taog, gas di ta angayan tagaan. Ang mercy, nanay judgment, pero wala pa gipahamtang sa Diyos ang judgment. Gipadelay pa niya. Or, dili niya ihatag. Gikaluyan. Imagino nimo kung wala ni abot ang pulong sa Ginoo sa tuwa, ambot lang sa taron. Wala tay idea kung unsa nang hitabo karon nagkadugang tagkagubot sa atong komunidad. And now, nakaangkon ta sa tinuod nga manluluwas nga si Jesus Christ. Now, the Bible says, the Lord is good to us. Even though, bisag unsa pa nang mahitabo sa atong kinabuhi, gi-promise good sa Ginoo, maayo gid siya. Amen? Number 2,
Okay pa mo? Amen? Nga pa mo diha? Number 2, bisan unsa pa nang mahitabo, giingon sa pulong sa Dios, ang Ginoo maayo kayo. My number 2 also, ingon sa Bible, a stronghold in the day of trouble. See? The Bible says, the Lord is good, a stronghold in the day of trouble. Kanang trouble, di ta ganahan ana, oy. Because that trouble speaks about distress, problems, hurt, pain. Tanan-tanan dia ihatag ang description dia nga dautan. The Bible says naatay stronghold. Kung natay financial problem, kung natay issues, emotional problem, tanan-tanan nga problema, tanan-tanan kwarta, mga health issues, then kanang trouble, ingon sa Bible, in that day, sometimes kung naatay pa ng lanon, katong unbeliever pa ta, lahi ba ita? No? Ani, example lang, naakay ginikanan, nasa naimayon kahimtang. Wala pa ta naluwas, kung natay trouble, tawag din ta nila. Di ba? Tawag din ta no? Mamaylo din ta. Yaw-yawan ta. Kay kung mamaylo ka kaduha, okay na. Pero hangtod sa pila na katuig, buy-buyon na ta. Di ba? Pero sadyang nakadawat ka kay Jesus Christ na lahi. Nakuha ninyo? Di ba? Nakikita niyo ang difference? Katong sa una nga, kung natay trouble, adto din ta og tindahan. Unsa atong orderon? Emperador brandy. Sky is the limit ang atong inom. Asa din tamadto? Adto ta sa drugs. Asa tamadto? Adto ta sa mga dautan. Adto ta sa sugalan. Because the day of trouble, ang atong stronghold, mali. Nakuha ninyo? So that's why kining mga anak sa Diyos, after 100 years, na coming judgment sa ilaha, then God told Nahum, I will judge God's people. I will use the Assyrian Empire to persecute them, to oppress them. Pero sa dihang na-realize nila, 100 years ago, na ang mandatay stronghold na tinuod. Imagine mo kung mukis patakaron sa mga naimata di kakita. Kung maadto patadito karon sa naitiil, di kadagan. Kay mo man natong ginadaganan sa una. Di ba? Mo man natong giadtuan sa una. Kanang naay mata, naay kamot, dili siya kagunit. Nasa ibaba, di siya kasulti. Nasa ilong, di siya kasimot. Nasa dalunggan, di siya kadungog. And now we have found the true, living, powerful God through the person of the Lord Jesus Christ that convicts you through the power of the Holy Spirit. Then gidawat ni mong realidad, the Word of God, that you need salvation through Christ alone and receive Him as your personal Savior. And there is battle of life. Kaya tinun, anay magyud ng gira. Imagine nimo kung walay trouble, ang kinabuhing kasan ukitanan, di gyud ta masigo, bisan pa og atong simbahan, capacity pa og 50,000. Di ta masigo, kung tanan okay. Adto ka sa simbahan, kay okay man tanan. What if kung naay battles? What if kung naay struggles? What if there is pain, there is hurt, there is discouragement, there's a problem, there's health issues, naay tanan, way kasiguraduhan. Unsa ka, mundang ta. Alisod man day kayo. Muna gali, mga estudyante sa Bible School, na ay training. Muna gali, estudyante sa secular, na amoy exam. Kuyaw man ang eskwelahan, way exam, pasartanan. Hello, amen? Pusa gali, mga ginikanan, natay mga atubangon na itong mga kabataan, nga badlungon, atong tudluan, saksyonan. Why? Tungod part na sa kinabuhi na to. Walay sayon diri sa kalibutan. Tanan, way kasiguraduan. And yet, ingon sa Bible, the Lord is good, a stronghold in the day of trouble. What is that? We have divine care. Naatay divine care. Oh, if you will study stronghold, a place of safety, a place of protection, a refuge in that time of storms.
Musagay kantahon na to, a shelter in the time of storms. Nga naman. Kaya in spite of those uncertainties, grabe, pero naatay maduulan din ati manunta. Duol, gali ka sa ato mga parente. Sige kag duol. Di ba, buy-buyon ka. Nanapod ka, tanawa. Balin-balin, magkareliyo, tanawa gali. Pero salamat that we have refuge. Ngawa na tayo laing maduulan ang Diyos nga makagagahom sa tanan, kabalo sa atong kinabuhi. We have that divine care. Amen? Wow! Kana nga care, dili na pwedeng mabayaran. Kung ang Ginoo gid mag-atiman sa tuwa, walay problema, di niya pwedeng sulbaron. Di ba? Walay mga issues nga dili niya kinahanglan isitol. Why? Because He is a God Himself. Busa, gin-mention gali sa Bible in the book of Nahum, na ay burden kay Nahum. The burden came from Nahum. Then the Bible says, God is jealous. In verse number 2, na ay rat yan ay kasuko ang Ginoo. Kinsay makabarog. Sa verse number 2, verse number 3, verse number 4, kinsay makasuko sa kasuko sa Diyos. That's why hadlo kayong mga anak sa Ginoo in times of Nahum. Kaya man, there is judgment along the way. But Nahum said, kabalo ba mo? Bisag badlungon ta, maayo ang Diyos. Hold on, bisag gamit ta kagayig ulog, enjoy natong kasalanan. But we have the stronghold in the day of trouble. Hangtod karon, mga anak sa Diyos, protektado na. Because the Bible says, kanang word na sa verse number 2, God is jealous. Bugat na. Bugat kayo na when the verse number 2 said, ingon niya diri, ingon sa pulo sa Diyos, God is jealous and the Lord revengeth. The Lord revengeth and is furious and will take vengeance on His adversaries and He reserveth wrath for His enemies. Da, kabalo man ka ng jealous, lahi atong jealous, lahi ang Diyos ha. Atong jealous mo ni, dili na to gusto mawala tong tawhana. Busa maning kamot ha nga, dili siya mawala. Kaya kuman, kaya nagjilos man ta. Ang Ginoo, lahi ang kanang word jilos, ang gusto sa Diyos, ati manunta, kaya nga naman, iyahata, anak, proteksyonan ta niya, wa na siya laing mahimo. Busa, jilos siya sa mga sin, iyata proteksyonan, nga dili ta maatong kinabuhi, dili mamansahana sa dautan. Kay jealous ang Diyos. That's why He protect us. Mapugos siya protect sa tuwa kay jealous sa dili niya kaya nga mawala tatong pasagdan niya ang atong mga kinabuhing kastuhanon. Sa ingon sa Bible, that's divine care. Nanay impending judgment. Hey, judgment is coming. Nahum said, ingon niya, ay mo kabala ka. Maayo ang Diyos. Then stronghold siya in the day of trouble. Na yung mga panahon nga naapig tubo na ito, makaingon ta, di naman siguro ni masulbad. Anong nasulbad? Because maayo ta? Anong nasettle? Because kay maayo ta? No! Because the Bible says, He is a stronghold in the day of trouble. And Psalmist said, He is the stronghold kung panahon nga, He is a refuge in the day nga naglisod ta. Iyat ang proteksyonan. Mauna ang Ginoo nato. Amen? Mauna ang Ginoo nga atong gipasabot and He is the God katong sa una hangtod karon. Amen? He is the God nga naglisod o He is the God also nga way kalisod. He is the God of the valley. He is the God of the top of the mountain. He is the God of everything. He is under control sa tuang tanan. Musa, the Bible says, we have the stronghold in the day of trouble. What a blessing. Halipay batana. Oh, tinudanay. Naghan kayo. Nakakita ko, daghan mga Kristohan. I've been serving the Lord for 28 years. I've been a lot of battles. Pero wala kaya po na kasiguraduan. Wala'y kasiguraduan tanan. Naagali. Nako'y kailang pastor. Okay kayong simbahan. Kalit lang, nawala, nilayas. Iyon niya lisod kayong ministry. Aya pa siya na ingon lisod kayong ministry ni undang 30 plus years na serving the Lord. Sometimes I felt, wow, nga naman, there is emotional struggles within.
That's why we need to pray for the pastors also. As well as we pray for you. Why? We face these battles of life na uncertain kayo. Smile ta ron. Smile ta. Pero man ta kasigurado ugma. Okay atong kahimtang karon. Pero man ta kasigurado next week. Wa ta kasigurado sa tong journey sa 2025. Wa ta kasigurado ana. And yet the Bible says we have the stronghold kung moabot man ang panahon. That's why we have to pray. Amen? That's why we have to kneel down. We have to talk to God. Makasurya ta sa iya. Salamat kay makadirikta na ta. No, dili na to ihapit-hapit. Kuya, ihapit-hapit na to itong pagampo. Ignasa dito palihog si Jesus Christ. Ito na po dito. Kunyang masaya po kadto. Lahi na ba ta kay atong balita, nadasmag, pag abot sa unahan, patay na. Nadasmag ng ganito. Kaya gihapit-hapit ang istorya. Ang salamat sa Ginoo. Iyang promise, pwede na tamo diretso. Pagkanindot sa Ginoo, right? Amen? So we have that divine confidence. We have that divine care. The Bible says also, He knoweth them that trust in Him. Oh, kanang word He knoweth them. Kahibalugod ang Ginoo, kinsa lang to'y nagsalig niya. Sometimes though, salig kita, di bankrupt akong trabahoan, salig yun ni. Kini ako anak, buutan yun ni, mahuman yun yung eskwela. Dito na ito ibutang atong pagsalig. Kini ako sildo, di naging ko mabankrupt ani. Dito na ito ibutang atong pagsalig. Ingon sa Ginoo, He knoweth them that trust in Him. So ang pangutana, asa din na ito gibutang atong pagsalig? Sa trabaho? Sa atong wisdom? Sa atong experience? Asa na ito gibutang? Sa tanan na itong mga, kasi kinisigurado ni, because the Bible says, the Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that trust in Him. So what is that? We have divine consciousness. So gipasabot ni Nahum sa mga katawhan sa Diyos, hey, ang Ginoo, wala siya natulog, conscious siya, kabalo siya, unsay atong mga kahimtang, bisang pagdili pa nato isulti, because na yung mga prayers, moingon ta, brad, sister, unsay mong prayer list, moingon ta, muna akong prayer request na ko, muna akong gusto ipapray ni mo, pero naagapon tayo mga prayer request, nga dili nato, pwede, maistorya. That's the truth. Natay gusto yung istorya sa Diyos. Munil down ta, or mulingkod ta, ngaway mo gawa sa tong baba, and God is conscious about it. Kay balugi po ng Ginoo bisag wa pa nimo giistorya. Kanang dugay na ka mga lagas, you have the struggles within and pain, the hurts. Pero wa ka giistorya. Imo ang unod gakurog siya. Wa kay giistorya pero kabalo ang Ginoo unsa nang naa sa tong kasing-kasing. Right? Amen? Kaibalo ang Ginoo sa to. Ako magyud ko kaibalo. Because the Bible says, He knows the numbers of our hair. Ato, kita mahibalaan naman na to kung wala na hair. Kana siya, wala yun na number. Pero, ang Ginoo, pagkapay mo hair, ihapa gali na. Maglisod kag ihapa na, oy. What is the word here? Know it. That means to know intimately. To know by experience. That means, ingon sa Ginoo, I know you intimately, comprehensively, and completely. There's nothing about your life or situation that can escape God's attention. 8.2 billion good ta. Kita niya tanan. Dili na ta kinahanglan magpaka-ispi. Magpaka-ispi ko ani para mapansin ko sa Ginoo. Dili na natong Dios. Ato mga Diyos, sa una, di ba, dalaan natong kandila. Kini kandila, ni puti, ni kandila. Kay aran ni sab. Pero sertihon yun ko ani, makauyab yun ko ani, kining black, kini makadaog yun ko luto, ani, kini basin ni. Inana man para makuha na to ang atensyon, ang Ginoo dili. Ang tinuod na to nga Diyos, bisang di na to anaon, kabalo na gid siya. Smile ta diri ukit ang abi nato. Sometimes taraw nato, sometimes ang face sometimes are deceiving. Pictures also are deceiving.
Di ba? Naon na to din, atong mga attire sometimes are deceiving. Pero salamat sa Diyos, wala gyud makaikyas niya. Because we have that divine confidence. Inana atong Ginoo. So when we are facing those uncertainties of life, kay wa man ta kasiguruan, tan-awon nimo ang palibot karon, tan-awon nimo, grabe na gyud. We have now the signs of the times kay nganuman naanay grabe nga apostasy karon. Grabe nang pag-depart sa truth. I'm fearful karon nga ang mga Kristohanon mas dali na lang mutuo sa sayop kaysa tinuod. Kaya naman na mga preachers karon nga abi nato masultig tinuod ang atong mga katawhan didto na minaw sa sayop, wala na minaw sa pulong sa Dios. Di ba uncertain na? Uncertain na. Abi nato nga nasa ka sa Sunday, pero pagkanig Sunday, wala dito. Ang wala nato nakitaan ngano. We can't hear them, the reason why they not keep coming and worshiping the Lord and serving God. There's a fear sa itong kasing-kasing nga maadto sila sa gikan sa tinuod, padulong sa sayop. O ang mga tao karon nga nailad na sa prosperity, gabing yung paglambo. Trabaho, sweldo, gadgets, tanan. Friends, abi na to, dito ta. And yet, the Bible says, He knoweth them that trust in Him. For 100 years, walay judgment. Okay, tanan. They live as what is right in their own eyes. Gabi lang pag kinabuhi. Oh, ayun ang Ginoo. Okay? 100 years naman, padalaan na mo na kong judgment. Nahom. Tulo lang man ni ka chapter, ipadala ni, isulti ni sa ilaha. Pero naay usa ka verse dia that changed lives. Nahum 1:7. Amen? The Bible says, the Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that trust in Him. So bisan ka na lang a verse karon nga semana. As you go home, may that verse knock the door in your hearts. Karon, Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, sigignak sa imong kasing-kasing, the Lord is good. Kung dili pabor sa tuwang sitwasyon, the Lord is good. Kung dili mulaban sa tuwa ang mga kahimtang, the Lord is good. Whatever the situation nato, at all times, unsa mahitabo, the Lord is good. I remember Paul was in prison. Nasa sa prison for preaching the gospel. Wala na ko'y laing tao nga makit-ani mo sa Bible. Word class. When it comes of a gratefulness sa iyang heart. When he wrote that Ephesians 5 verse number 20, and giving Him thanks always for all things. Imagine mo. Giving thanks always for all things? What? Naka sa prisuhan? You are there because you preach the gospel. Under by the Roman Empire. Wala kay privilege nga mulihok, wala kay privilege tanan. But the Bible says, Paul says, igna na ang Epeso, giving thanks always for all things. Kita. Dili nato no makitaan ang goodness sa Dios. Kay corn beef mingon man ta. Dapat biplop unta ni. Kung biplop minta, dapat unta ni tinapa. Kung tinapa bud ngano sige ra ni tinapa. Walay good sa tuwa. And yet the Bible says, giving thanks always for all things. That means wala ta ikareklamo. Kay maayo ang Ginoo. Right? So uncertain ang life. Yes, tinood. Pero naman po tayo, Word of God. Di ba? Naaman po'y verse ng sulti. Put that in the wall dito sa inyong balay. Nahum 1:7. The Lord is good. A stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that trust in Him. Bisag way kasiguraduan, kana nga verse, it changed my life. It changed the direction sa akong kinabuhi kay ganuman. Kana nga verse, maunay nakapabag-o sa kinabuhi nato. Right? Amen? Wa man ta kabalo, wa ko kabalo.
Unsang naadara. Unsa nasa imong kasing-kasing, wa igo idea. Kita tanan, wala gyud kasiguraduhan. Wala gyud. Kung ako kita tanan mga istorya diri, sunod tuig di pa ta makauli. Kung atong ipang pour out tanan, dili kita kauli, hangtod pa sunod tuig. Pero pwede na itong istorya sa Ginoo diri sa altar. Makapaminaw siya o makatabang siya sa imo. Let's bow our head, close our eyes. Heavenly Father, salamat Lord sa confidence sa imong word nimo. Salamat sa imong care. Salamat Lord sa imong consciousness. Though we are facing nowadays sa grabe gyud nga way kasiguraduan na kinabuhi namo. We just don't know the battles within sa mga anak nimo today. But Lord, I praise you and thank you. Naa sila diri karon, naminaw sila sa pulong nimo. Walay aksidente sa imuha. I've done my part to preach your word. Now this is your time. Talk to them karon nga buntag. In Jesus' name, amen. Continue to bow your head, close your eyes. As the piano play karon, ako mo ngayon sa pagtindog, palihog, naa ka diri, God speak to you through His word, pwede lang ka mo doon, tubangan sa altar. The altar is open for you. Umanaman ako giwali ang pulong sa Diyos. This is your turn karon. Imuhan ng turno to talk to God. Kaya gina, naglingkod ka, ang Ginoo nag-istorya niyo. I don't know sa battles na to. I'm not sure kung saan nasa imong kasing-kasing, but God is sure with that. But I praise the Lord and I can talk to Him. Makaingon ko sa Ginoo, Lord, salamat lang sa imong goodness. Ang Ginoo deserving karon nga moawa ka sa imong lingkuranan. Deserving siya nga makadungog sa imuhang tingog. Lord, maayo gid ka. Salamat na paghapon ko karon. I praise you, God. Please help me. You know is in my heart. You can pour out your heart's lyrics sa altar karon. You can leave your place and pwede kang mag-istorya sa Ginoo. You can also kneel down and pray diya sa imong gitindugan. But it's good, it's a blessing to be here this altar because the altar is a symbol of humility. We can be here and talk to the Lord. Makaingon ta sa Ginoo. Salamat Lord sa imong kamaayo sa akong kinabuhi. Oh yes, tinuod. Naay mga gira, naay mga troubles, naay pain, heart, disappointment, discouragement, naay mga detours of life, naay mga distractions sa kinabuhi. Pero salamat, let us remember, the Lord is good. The Lord is good. Let us remember, He is our stronghold in the day of trouble. Let us all remember, He knoweth them that trust in Him. We can't put our trust diri sa mga butang sa kalibutan. It's only God nga masaligan nato. Siya lang yun. Siya lang yun. Is the piano play karon, basig na ka diri karon, di ka sure, malangit ka. Di ka sure kung kaon imong hinulaman nga kinabuhi. Heaven is your home. Today is the day of salvation. As the word of God says, remind yourself that you are a sinner. Because of your sin, you're bound to hell. But because of God's love, He sent His Son, Jesus Christ. Take your place on the cross of Calvary. Gipulihan niya imong dapit dito sa cross of Calvary. He shed His blood for the forgiveness of your sins. Ang imong buhaton karon is simply trust in Him, receive Him, accept Him as your personal Savior. The Bible says, you have that eternal life. God is good. God is good. He is so good. He is. He is. Amahan na langit nun, salamat Gud sa imong pulong. Salamat Lord nga naami kasiguraduan. Dili Lord sa kalibutan, kung dili sa imong pulong. Salamat nga nangaluwas mi, pinaagi sa grasya nimo.
Nakapangalagad mi, pinaagi sa imong grasya gapon nimo. Makapadayon gapon mi, pinaagi sa imong grasya. Thank you, Lord, in the midst of this judgment sa kalibutan. The heresies, the apathy of the Christians, the apostasy of the churches. And yet, Lord, you remind us that you are so good to our life. Your goodness is one of the attributes. Bless your people, Lord, na sila istorya sa imo, ha. Naghangyo ko, i-encourage ni mong matagusa. Imong ligunon ang matagusa. Imong dasigon na makapadayon mi sa pag-alagad kanimo. There are things, Lord, nga sometimes dili masunod ang among gusto. Pero salamat, Lord, nga naa ka, na imong pulong, complete. Salamat, Lord, nga ipakita gyapon nimo ang kamaayo nimo sa among kinabuhi. Pakita gyapon nimo, Lord, ang imong pag-atiman. Ipakita gyapon nimo, Lord, nga imong pagkagamhanan sa amo ang kinabuhi. That's all true sa nga imong gipadayag sa pulong nimo. Salamat, we have the complete Bible in our hands. Then we can put that in our hearts so that, Lord, we can be a blessing to others. Salamat kay Pastor Ray. Salamat sa mga members sa Pigarangan Bible Baptist Church sa ilahang kasing-kasing sa pag-alagad sa imo. This church loves you. This church is committed in serving you. This church really have a vision to reach the world for Christ. And yet we have still troubles within. We have those struggles within. But salamat, ikaw ang among Ginoo. Bless us, bless your people. In Jesus' name, amen and amen.